Dumating din ang araw na pinananabikan ng lahat. Ipinagbilin ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagngangalang Basilio ay patuloyin agad, at pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Nang dumating si Basilio, halos hindi ito nakilala ni Simon dahil sa laki ng ipinagbago ng binata. 4 na buwan na ang nakaraan mula nang ako'y himukin ninyo sa inyong balak, ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako, at marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako. At kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata at pasiklabin na ang himagsikan. Si Basilio ay isinama ni Simon sa kanyang laboratorio. Doon ipinamalas niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito ay waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao, at ang balat ay gintong ng itim at kamukhang kamukha ng mga nakakakilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan. Yari sa asero ang bao na may 2 sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa 2 litro. Pagkatapos, maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang formulang nakasulat sa labas. Nitroglycerina, dinamita. Tama, ngunit ito'y higit pa roon. Ito'y may luhang natipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pangapi. Yan ang huling sandata ng mahihina, lakas sa lakas, dahas laban sa dahas. Nagkakatubili ako kanina lamang, ngunit pinawi ng iyong pagdating ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan nito, ang mga maniniil na lalong mapanganib, ang mga mararahas, yaong mga ganit na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan ay madudurog lahat. Ngayong gabi, madudurog ang monumentong walang hugis at pinadali ko ang pagkabulok. Ngayong gabi magkakaroon ng isang malaking biging at ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako, ngunit pagkaraan ng 20 minuto, lalamlam ang liwanag, at kapag ilinaas ang miksa ay tututok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan, sapagkat ang bubog at ilalim ng sahig ay nilagyan ko ng sako-sakong pulbura upang walang makaligtas na sinuman. Kung kayo'y hindi na kailangan ng aking tulong, May iba kang gagampanan. Sa ganap na 9 ng gabi ay tiyak na puputok ang lampara at maririnig ito sa mga bayang kalugnog, sa mga bundok at yungib. Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga artilyerong inutyukan ko. Pagkarinig sa putok, ang mahihirap, ang mga inapi, at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabesang Tales sa Santa Mesa at buhay lulusubin nilang lungsod. Magsisilabas naman sa kanilang himpilan ng mga militar na pinagsabihan kong magpalapas ng isang uwad na himagsikan ng general upang huwag maalis sa tungkulin. Bawat ituro ko ay kanilang babarilin, samantala'y manlalaban ng mga taong bayan sa pag-aakalang sila'y magpapatayin. Sila'y walang sandata at pinuno, kaya't pangungunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Papupuntahin ninyo sila sa bodega ni Quiroga na pinagtaguan ko ng mga baril at tunglo. Magtatago kaming Kabesang Tales sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa Arabal ay aagaw sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at umawak ng baril. ang lahat. Ang lahat, maging sila'y Indio, Mestizo, Chino, Kastila, lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito'y kailangang lipulin. Ang mga amang duwag ay maglalahi ng mga alipin. Ano po ang bibigkain ng daigdig sa kakilakilabot na pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak at pupurihin ng malakas, ang lalong marahas. Gawin mong malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihang ginagawa ng mapagpakumbaba at kimik. Kumuha si Simon ng armas at iniabot kay Basilio. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na 10 upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo pagsapit ng 9 sa malayo sa daang Anluwage.
Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal. Si Paulita, kaawa-awang Isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay, dala ang kaha ng lamparang maingat na nababalot, lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kutsero nito upang wag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukhaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa tiyanin. Sa dating bahay ni Kapitan Tiago idaraos ang pista at magiging panauhin ni Don Timoteo Pelaez ang mga Diyos-Diyosan ng Maynila na magbibigay ng karangalan sa kanya. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala ng tuluyan ang amoy apyan at ang malaking bulwagan ay napaliligiran ng malalaking salamin at sahig na nalalatagan ng alpombra. Pinalitan ng mga silyang panahon ni Luis ika-15 ang malalaking silya ni Kapitan Tiago. Ang mga kortinay mapulang tersyopelong nabubordahan ng ginto at may mga titik ng pangalan ng mga bagong kasal. Ang kainan ay nagagayakan ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang 30 kataong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga bungang kahoy at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang pumpon ng mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Ang mesa naman ng mga Diyos-Diyosan ay nasa gitna ng maluwang na azotea sa isang magarang kiosko. Doon malayang nakapaglalagos ang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa maghahapunan. 7 kubyertos lamang ang nasa mesa. Lantay na pilak ang mga kubyertos. Pawang pinong tela ang mantel at serbilyeta at pinakamamahalin ang mga alak. Pumanaog sa sasakyan si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-alahas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Nalimot niya ang napakadukha niyang kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simon at sumakay sa karwahe. Sa eskolta. Dali. Isagani! Isagani! Pakinggan mo ako. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulpura. Sasabog niya. Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon? Na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa azotea? Yan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok iyan. Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na! Ayoko! Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Kung gayoy, matupad na ang itinadhana. Samantala, sa hapagkainan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taon na mamatay. Pilibusterilyo. Isang birong maaaring magpunga ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Ang palagay ko, ang Manetes del Fares na yan ay hindi nangangulugang papatayin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Samantala, unti-unti nang lumalamlam ang liwanag ng lampara. Mamamatay na, Padre Irene.
Ipakitaas ninyo ang miksa. Noon na may mabilis na tila lintik na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ng lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang isap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-ikpaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea.